yun yung time na magsisimula ulit akong mag-therapy. So, nung win-workshop niya ako, durog ako ng mga panahon. Durog ako, pero hindi ko siya na-address. Durog ako, pero hindi ko siya nakikita kung gano'n siya kadurog. Natulungan nila ako dun sa workshop. Kasi nailabas ko yung mga nasa sa loob ko na nandito lang, hindi ko napapakawalan kasi hindi ko alam kung paano. So, natulungan din nila ako. Natulungan nila ako. Kaya mahal ko to kasi lahat sila, kasi hindi ko lang sila nakasama sa professional. Personal talaga yung nangyari sa amin dito sa The Breadwinner Is. Kahit yung shooting namin, yung paggawa ko ng pelikula, naging bahagi siya ng therapy. Kaya maraming salamat. Natapos ko yung pelikula ng napakaganda. I thought we were very successful doing the movie. And also, naramdaman ko na ang successful ko din na nagawa ko yung therapy ko habang ginagawa ko yung pelikula ko. Parang pareho mo siyang napagtagumpayan. Kaya thank you, Lord. Thank you! This movie mo. Masaya po siya ka-work. Nakakatawa po siya ka-work. Pero ang role mo dito is ikaw ang anak ni Mami Gladys sa ni Daddy Joe. Kamusta sila katrabaho? Ayun. Wala masabi. Hindi mo naman Sila magkailan. naging nanay tsaka po tatay. Kamusta ka-work si Argus? Napaka-cute. Talagang wala, bata. Ganun, natural na natural. At saka binibigay din nila yung best. Silang dalawa ni Kulot, talagang binibigay nila yung best. Kasi nakikita nila na, syempre ginagalingan din ng mga kasama nila. Kaya ginagalingan din nilang dalawa ni Kulot. At saka, alam mo mga bata sila, pero para sila matatanda ang tatalino nila. In fact, naglugulat ako nung sumama sila sa brainstorming. Nakakabigay nga naman. Pagkatapos ng eksena na, pack up, sabi ni Direk, pack up! Pumunta yan sa tent din ni Direk June, sabi niya, Direk, ang ganda ng ginagawa nating movie, pero mas maganda siguro kung ganito, ang dami nilang suggestions. Pag-shocks ha, sabi Direk, para mas maganda kung ganito yung shot. Grabe yung Argus at saka Kulot. Oo. Bilis lumaki. Ang bilis. Okay, ang moments kasi kahit pa meron kami mga kanya-kanyang friends, lalo na kapag nasa set na kami. Oo tumatawid-tawid minsan. Pero pag nasa set na kami mismo, may kanya-kanyang kwento eh. Actually, wala na natatapos sa kwento minsan kasi magkikwento minsan si Gladys, magkikwento siya. Tapos may input sa ganito, ay oo nga yung ganito, tapos meron na namang ganito. So, wala natatapos kasi nga, lahat may input, lahat parang komportable kasi sa set namin. Pero pag nag-aantay ka minsan, hindi ka makatulog. Kasi pili niya binibidyo daw siya nila sa pagkakatulog. Oo, diba? Kasi magkatabi yung kama nila so pili niya daw binibidyo siya. Kasi tuwing magkatulog daw siya kila, sila nakatingin sa kanya, kasi tutuloy yung laway dito. Parang gutom na hindi napapakain ng matagal na. Inuusap ko yung taping chair. Dahil komportable ako sa tent. Bibase ka ako doon, wala akong patek. Oo, nagbibase si comfortable siya. Ang ayaw niya lang, minsan nagkakapalit sila ng una ni Lassie. Nasabi niya, bakit ito yung una ni Lassie, may mga dugo. Uy, tigyaho. Pumutok na tigyaho. Nasabi niya, sino kumain, ba't may sesame seed dito? Uy! Family. Nakatrabaho lang kita. Thank you mga Vice, salamat. Vice from Hannah Mallorca in Quantum. Nakaka-flatter naman yun kasi parang gusto nila akong kasama tuwing Pasko. Parang mas normal sa kanila pag nandiyan ako sa pag-Pasko. Parang iba pag wala ako. Yung kaya ang masarap sa pakiramdam kasi yung parang bahagi na talaga ako ng pamilya nila. Yun talaga yung bonus ko eh. Bonus na nakuha ko dito sa pagpasok ko rito sa show business. Yung bonus na para na ako naging membro ng pamilya ng napakaraming Pilipino. Bukod sa showtime, yung Pasko talaga, parang bahagi na talaga ako ng selebrasyon ng Pasko ng maraming Pilipino. Kaya natutuwa ako pag sinasabi nila yon. Kaya eto na nga po, gumawa kami ng magandang pelikula para sa inyo. Para sa inyo po talaga ito, para sa pamilya ninyo. Iikot ba kayo sa ko? Inaabangan niya ng mga manonood soundtrack in the movie. Ang talagang unang-unang nakapagsabi niyan, si Chris Gasman.
Eh, alam ko yung mapa eh. Kasi paborito ko yung mapa. Bago pa siya ginamit dito, paborito ko na siya. Napag-uusapan na namin yung mapa sa Showtime, na-discuss na nga namin. Yung una kong narinig yung mapa, nakakaiyak talaga siya. Kahit yung ibang versions ng mapa, kahit yung, pag pinapanood ko yung live performances na, meron isang live performance ng SB19 na kinanta nila yun ng mabagal. Na iyak ako ng iyak, tapos umiiyak din sila dun sa stage habang kinakanta. Sabi ko, napakaganda nun. Kaya nung pinitch yun ni Chris Gaspe, tapos narinig na din nilang lahat, walang tanong-tanong na, bakit yan ganyan? Ang tanong lang namin lagi, yung, afford ba natin? Yung gano'n. Kasi syempre, tipid-tips din kami sa mga panahon ito, di ba? Hanggat maaari, di ba? Pero mabait yung SB19. Madali silang kausap. They're very generous. At happy sila, lalong-lalo na si Pablo, na nagamit yung kanta na ginawa niya, yung mapa dito sa pelikula namin. Kasi trip niya pala yun na maging soundtrack ng isang kantang ginawa niya. At ang laki lalo ng iginanda ng pelikula natin dahil sa soundtrack, no? Direct June. Yes. Kasi na-encapsulate niya kung ano yung message ng film. Na-encapsulate niya what it is that we're trying to tell, the story that we're trying to impart to the audience, especially the message. Na-encapsulate ng song na yun. It's both bittersweet. It's parang binibigyan natin ng tribute, diba? Yung mapa. Pero yung mapa na yan, maiintindihan nila din kung bakit siya mapa din para sa pelikula namin and how we were able to personalize it and make it really an important part of the story. Alright. Kasi, I feel marami makaka-relate dito. It's for siguro kung sino gusto sumagot. Hanggang kailan ka pwedeng tumanaw ng utang na loob sa pamilya mo? Applicable pa rin ba ang mga katagang nanay, tatay mo pa rin yan kahit toxic na sila sa buhay mo? So I think, isa to sa mga naging debate. The question pala is from Ken Quinto of Kapamilya Kingdom. Hello. Oh. Masasagot ni Gladys yan. Pinaghandaan niya to. Nagpa-cellophane nga nung burgundy ngayon. Alam mo yan. Talagang makita talaga yung burgundy. Luma naman. Pa-cellophane ng burgundy. Hindi burgundy tawag siya. Mahogany tawag. Mahogany tawag. Luma yung burgundy. Pero anyway, ako kasi personally, yung pagtanaw ng utang na loob, hindi kasi parang utang na loob ang tawag ko dun eh, di ba? Kasi kung ang pagtanong ng utang na loob, yung dapat ba kailangan habang buhay mo tinutulungan yung pamilya mo dahil pagtanong mo yun ng utang na loob sa kanila. Pero kasi hindi utang yun eh, dahil syempre magkakapamilya kayo, di ba? Talaga namang normal dapat na nagtutulungan. Kung sino yung wala, yun ang tutulungan. Kung sino yung meron, yun ang tutulong. So para sa akin, more of, ayokong tawagin na utang na loob, kundi kung masaya ka, kusang loob. Yes, kusang loob. Kung para sa akin, hindi utang na loob, kusang loob. Lalo na kung kusang loob talaga o kusa ka na gusto mong magbigay, masaya ka, nakita mo, marami kang napapasaya sa, hindi naman sa pamilya mo, minsan pati ka mag-anak mo, di ba? Na hindi ka napipilitan, yun kusang loob, masaya ka doon, okay yun. Basta as long as walang namumuwersa sa'yo, di ba? Walang nag-oobliga sa'yo. Para sa akin, kahit habang buhay kong gawin yan, kasi kusang loob ko yun. Tawag yung burgundy, no? Ano ba? Hindi burgundy yan. Kalimutan ko yung tawag. Chestnut Maroon! Something. Ano ba ba? Huwag ganyan na. Color my hair yan. May kasama pa Broadway, sino yan? Nahihis. Meron, nakakahiya doon sa cellophane. Hindi na yung cellophane. beautiful kayo. Normal yan. Cellophane yung Julie Encarnacion. O naman, nagparelax na. Color my hair yan. Ano ba? Hindi ko relax. Mas huwag na naman ang sabi buhok ko. Pagbihin mo yan, makakala nagpapaselfie. Wala ko masama sa nagpapaselfie. Yes! Kasi, dahil normal talaga to. Normal na makita ang buhok. Alam mo, headline yan bukas sa ano. Naka-issue sa buhok. Cellophane para sa video. Pero yes, Via. Napakagaling sumagot. Tsaka may issue sa buhok. Parang nga pang-apat na beses na inuulit na. Pero ganyan talaga yung buhok. Magaling niya sumagot. Yes, yes. Sa UP yan nakatira. Pero magaling talaga Magaling sumagot yan. UP girl yan. Yes, sa UP yan nakatira. Sige na, sige na.
Hanggang kailan? Hanggang kailan daw tatanungin ng utang na loob para sa pamilya? Ay, pakinggan niyo. Yes, totoo yan. Dahil sa Excited ako, arte. Kaya ang nag-uusap natin sa tente, inabot tayo naman din sa Totoo yan. Yes. Ang husay at talino, malalim. Sagutin mo, hanggang kailan daw tatanungin ng utang na loob? Excited ako sa sakit ni Bia. Excited ako. Kinilabutan ako. Ang daming learning. Bia, sa gitna ka sumagot. Kaya mo yan. Gitna, di ba? Bia. Alam mo, Bia, sa email na lang. Via email. Bayan mo. Ako siguro doon makapag-ano. Ako marunong din ang kanta yung kumanta ka na. Actually, gusto ko lang tanongin ko, ano po talagang kulay ng Bulgan din. Ano ba yung tanong ni Bia? Kasi, ang bayan na wala. Bia, can we change question? Weird question ba? Magkano yung binibenta mo dati sa set? Ano ko sa akin? Ano yung tanong ulit kay Bia? Yung tanong sa'yo. Ayun, hanggang kailan? Hanggang kailan ang kinang ng selo? Hindi nga sa ano ka ba? Normal pa yan. Natural ko nung iba. Ganun po. Ganun nagpapaluan. Sa video, ang kinang talaga. Ay, oo. Ganyan ka-healthy ako. Grabe yung burger. Ganyan ka-healthy ang hair ko talaga. Alam mo, Gladys, pag nag-trending ang cellophane, alam mo na. Hindi nga cellophane. Kasi na pinatsuwete ng nanay. Pasalamatan mo yung beauty salon, yung perfect beauty salon. Color my hair to. Grabe. Pati may kuto dati yan si Oy, Gladys. yes! Ano sabihin? Hindi tinanggalin namin kasi yung kuto, natulas sa dulas na kami, namatay yung kuto. Bia, sumagot ka na! Ano ka na sumagot? Ano yung boyfriend ka? Yung talagang lumapit. Bia ka pa mo, Bia. Okay, kaya Gladys may kumakalaban sa'yo. Bilo, pumasok ka, Bilo. Bilo, pumasok ka. Grabe, Bilo, nakalimutan ko, Gladys. Grabe yung inspiration na binigay mo, Gladys. Yan ang tunay. At sa pasero, Ay, nakakita na yung bumps niya. Sabi ko na po, no? sige, sagutin mo na yung tanong, Bia. Sagutin mo, Bia. Bia si Bia! Ano ba to? Hindi ba Ano ka kasi pumasok dito? Bia, taka mo sumagot. Next question nga. Kaya, yung media mo naging sitcom na bigla. Ganyan po sa set. Ganyan na ganyan po. O ano, sagot ka ba, Bia, o hindi? Nasuplado. Kasi kung sa pito, sa akin na lang yun na nasasagot ka ba hindi? At saka naka-ABS pa yan, ha? Paano pa kung taga-ibang network ito ng tao? Ang sagot ko po ay hanggang kailan? Hanggang ever. Totoo po ba? Bia. Hindi,